Kaibigan, welcome back. Nakikita niyo yung maliit na puno na ito. Dito kami madalas maghintay. Ito ang aming bus stop, school bus stop ng aking mga anak. Nag-umpisa kaming kunin ng bus stop na to. At dito kami maghintay ng school bus sa aking panganay na anak, kay Juniorita. That was 2009. Bagong lahat pa rin, simple ang buhay. Even internet ay simple. Wala masyadong komplikado. Kay bilis ng panahon, kaibigan. Ngayon ang mga anak ko, si Juniorita nasa kolehiyo na. Heto, nililinis ko pa rin siya tuwing tumataas ang snow. Gusto kong makatiyak ng mga bagong magulang ang mga ang kumukuha pa rin ng mga naghihintay pa rin sa ng school bus dito ay maayos at ligtas, nakakapaghintay sila sa pagdating ng bus para sa kanilang mga anak. Ang bus stop na ito, school bus stop na ito ay para sa mga elementarya. Hindi kolehiyo, hindi high school, kundi elementarya. Gusto kong tuparin ang pangako na yon. Marami akong mga pangako na mga hindi natutupad, pero ito ang mga tinitiyak ko lagi na magagawa ko. Siguro rin sa inyo, di ba? May mga pinangako kayo na maaaring hindi nyo na nagagawa. Pero may mga maliliit or mga iba na alam nyo mahalaga sa inyo. Ano man ang uri nito o ano man ang tingin ng iba na maaaring hindi mahalaga, pero sa inyo ay kailangang tuparin sa tuwin na. Umpisahan ko na to at makikita ninyo kung paano ko to linisin. Ay kaibigan, let's go!
Heto kaibigan, heto ang bus stop namin. May video ko dito, kinakaladkad ko si Bunsuni kasi nagka-ice storm noon at ang paligid ay puro yelo, hindi snow kundi yelo, at hinihila ko siya paligid itong Japanese lilac na to. This is Japanese lilac. Paikot-ikot kami dito. Alam ko, ito pwede kong isabihin sa inyo dito. One time may ice storm, no, may snowstorm, winter storm. Naghihintay kami dito ng bus. Sa paghihintay namin dito ng bus ng mga anak ko, si Juniorita at si Bunsuni. Pero ang galing norte na minivan na biglang lumiko. Pagkaliko niya ng kanan, hindi siya nakakuha ng traction dahil puno ng snow to. Well, padulas. It's a mushy road ng time na yon. Hindi siya nakakuha ng traction at nakaliko ang kanyang gulong, pero dire-diretso siya sa amin. Hindi naman kami muntikan. Well, I guess meron pang almost 10 talampakan bago niya tamaan kami. Pero we're on collision. Diretso siya sa amin. Deadhead. Paano ko ba ito sasabihin na pwedeng doon ako, well, alam niyo naman ang nangyari sa mga kamag-anak ko kung nanonood kayo. Napaka pigil ako na tapuyongin ko yung tao na yon at sinagawan ko siya. At yung kabataan ko, hindi ko yung ginagawa. Hindi ako sumisigaw, hindi nakikipagtalo dahil nananapak na lang ako. Sa amin yan, tinatapuyong ko mga tao. Hindi ito yabang. Ito ang aking sa mga regret ko dito sa North America. Yung ugali kong yun. Kaya malaking bagay na big deal yun sa akin kung ikakwento ko sa inyo na sinigawan ko lang yung driver na yon. At sa kapa, wala rin na ibang nagawa yung driver na yun kundi sigawan din ako pabalik. What the fuck? What are you doing, man? Pick that up! Pick that up! You threw that! You threw that, right? Did you? Pick that up! Let go! Pick it up! Put it in the garbage! Put it in the garbage! Keep moving! There's a garbage at the park! Pick it up! I fuck you! Bro, you're my friend. You're hostile. I'm so sorry. He's an idiot. I fell. Keep moving! I hope nakita niya, pinick up niya yung jar. Tinapon niya yung jar. Kaibigan, ayaw kong haluan ito ng iba. Dito na akong papalam sa inyo kaibigan. At marami pa akong kwentong mabanggitin sa inyo. Tapusin ko ito kaibigan. Hanggang sa muli, padayon.